Ikaw matanda ka! Pasalamat ka nandito ang asawa ko at anak mo! Dahil kung hindi, baka nakalbo na kita sa kakatihan ng dila mo! Ano ang pinagsasabi mong babae ka? Pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo dito sa bahay ko? At baka ipabarangay ko kayo. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Oh, ano ba yun, Nay? Mamaya mo na ituloy yung pagwawali. May babalita ako sa'yo. Si nanay talaga. Siguro chismis na naman yan, no? Kaaga-aga yan ang dala mo. Ikaw talagang bata ka. Hayaan mo na ako. Wala naman akong ibang pinagsasabihan kundi ikaw lang. Si nanay talaga. Halika. Alam mo ba, si Tita Ruby mo, may kabit daw. Ha? At kanino nyo naman nalaman yan, Nay? Basta, may nakapagsabi sa akin. At ito pa ha, magsasama na daw yung dalawa. Naku, Nay, dapat hindi kayo naniniwala sa sabi-sabi lang. Paano na lang pag nalaman ni Tita Ruby yan, di nag-away pa kayo. Ano ka ba? Wala naman akong ibang pinagsasabihan kundi ikaw lang. Ganyan din yung sinabi nyo sa akin nung nabalitaan nyo yung tungkol sa klase ko dati. Tapos bukas makalawa, alam na ng buong barangay. Huwag ka na kasing makialam sa buhay ng iba, Nay. Hayaan nyo sila. Buhay nila yon. Kaya dapat hindi kayo nakikialam. Sige na nga, ang dami mo pa sinasabi. Buti nga, sa'yo ko pa unang ibinalita. Salamat po. Emma, pwede ka bang makausap sandali? Oo naman, Mang Franz. Dito po tayo. Bakit ano po ba yon? Nasa bahay niyo ba yung nanay mo? Naku, Mang Franz. Wala po si nanay sa bahay. Nagpunta po sa palengke. Ah, ganun ba? Gusto ko sana siyang makausap. Bakit? Tungkol po saan? Ang nanay mo kasi, kung ano na naman ang binabalitang hindi maganda tungkol sa aming mag-asawa. Si nanay talaga. Ano po ba yung nakarating na balita sa inyo? Pinagkakalat niya kasi na may lalaki ang asawa ko. Porkit daw hindi ko mabigyan ng anak si Layla. Grabe naman po yan. Hayaan niyo po. Pagsasabihan ko po si nanay. Sige Emma, ang totoo nga niyan, pinigilan ko lang ang asawa ko. Masugurin ang nanay mo sa bahay niyo. Kasi nakakaya sa kapitbahay. Sige po, Mang Franz. Pasensya na po kayo ulit. Ako na po balang kumausap sa nanay ko. Sige. Sige po. Asan na kaya si nanay? Bakit hindi siya sumasagot? O nay, saan po kayo galing? Sabi niyo po, bibili lang po kayo ng karne sa palengke. Nako, hindi ako natuloy sa palengke. Nakasalubong ko si Marga kanina. At ang dami niya sa aking binalita. Maluloko ka pag nalaman mo ang chismis. Ang kulit naman ito ni nanay. Heto na naman siya. Kaya bibili na lang ako ng lutong ulam para sa tanghalian natin mamaya. Hay naku nay, hindi ako interesado. Sigurado ako tungkol na naman sa ibang tao yan na wala namang kinalaman. Eh di wag. Yung ibang tao nga dyan, naghihintay ng ibabalita ko, samantalang ikaw, nagiinarte pa. Hindi mo ba alam, munti ka na sumugod si Ate Laila dito. Dahil na naman dyan sa mga napulot mong balita sa ibang tao. Hay nako, wala akong alam dyan ah. Hay naku nay, huwag na kayo magpalusot. Di ba kayo nahiya sa ginagawa nyo? Nakakasira kayo ng buhay ng ibang tao. At paano ka naman nakakasigurado na ako ang nagkakalat ng chismis tungkol sa panlalalaki ni Layla? O ayan, lumabas na sa mismong bunganga nyo nay. Bakit ba kasi naniniwala ka sa ibang tao kaysa sa akin na mismong nanay mo? Dahil kilala kita nay. Ilang tao na ba yung nagawan mo ng maling kwento? Aba Emma, umayos ka ng pananalita mo. Baka nakakalimutan mo nanay mo ako. Hindi ko nakakalimutan nay. Pero sana naman umayos kayo. Hindi na kayo bata para paulit-ulit na pagsabihan sa mga mali nyong ginagawa. Diyan ka na nga, kadarating ko pa lang, puro sermon na lang sinalubong mo sa akin. Nanay talaga, tigas ng ulo.
Bakit ang Lisa? Ano yung pinagkakalat ng balita? Mahal, huminahon ka. Nakakaya sa mga kapitbahay. Anong nakakaya? Sumusobra na itong matandang to eh. Dapat binibigyan ng leksyon. Anong nagkakalat na balita? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ate Laila, bakit po kayo nandito? Tsaka bakit po kayo sumisigaw? Ikaw matanda ka! Pasalamat ka nandito ang asawa ko at anak mo! Dahil kung hindi, baka nakalbo na kita sa kakatihan ng dila mo! Ano ang pinagsasasabi mong babae ka? Pwede ba? Huwag ka mag-iskandalo dito sa bahay ko? At baka ipabarangay ko kayo. Aba, ikaw pa talaga may lakas na loob magpabarangay! Ang dami mo ikinakalan na chismis! Ang kapal na mukha mo! Tama na yan, mahal. Sa barangay nyo na lang pag-usapan yan para matapos na. Bitaw mo nga ako! Kahit na magpabarangay kayo, hindi ako natatakot. Ano ba, Nay? Tama na. Hindi pa tayo tapos matanda ka! Ano ba? Tama na. Magkikita tayo sa barangay! Hindi ako natatakot. Nay, Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Talagang sumugod pa dito sa bahay. ano na naman ba kasing pinagkalat niyo tungkol kay Ate Laila? Oh, bakit ako? Wala naman ako pinagkakalat na balita. Sadyang may pakpak lang ang balita, kaya mabilis kumalat. Ano bang nakukuha niyo dyan, Nay? Para manira kayo ng buhay ng ibang tao? Wala akong kasalanan dyan. Bakit? Kasalanan ko ba kung nanlalalaki yung asawa niya at di siya mabigyan ng anak? Pwede ba, Emma? Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan. At talagang paninindigan mo yan, Nay? Bakit? Susugod ba si Ate Laila dito kung wala kang kasalanan? Magpapalusot ka pa kasi. Bakit ba sila yung kinakampihan mo? Ako tong nanay mo, kaya dapat sa akin ka naniniwala. Oo, Nay. Magulang ko kayo. Hindi porke nanay kita, kakampihan kita kahit mali na yung ginagawa nyo. Eh di silang kampihan mo, wala talaga akong maasahan sa'yo. Ewan ko sa'yo, Nay. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Akala ko pa naman nagbago ka na. Alam nyo na ho ba kung bakit kayo nandito sa barangay? Opo, dahil po sa reklamo ni Ate Laila at Kuya Franz. O sige, base sa kwento ni Ginang Laila, meron daw kayong kinakalat na kwento na hindi naman daw totoo at nakakasira ng buhay ng pamilya nila. Walang katotohanan ng sinasabi ng babaeng yan, Kap. Ayaw lang niyang aminin dahil alam niya mapapahiya siya. Nay, ano ba? Mukha ba ako nagsisinungaling? Sa tingin mo, magre-reklamo ba ako dito kung wala kayong kinakalat na maling balita tungkol sa amin ng asawa ko? Oo nga po. May mga katibayan po si Ginang Laila sa lahat ng paninira na ginagawa nyo sa kanya. Ito po, tingnan nyo. Tingin nga, Nay. O, Nay. Account nyo sa Facebook to At usapan nyo to ni Ate Mira. Tama po kayo. Base dyan, sa nanay nyo nagmumula ang lahat ng maling balita na pinapakalat niya sa iba't ibang tao. Ngayon ka magdahilan na hindi mo ako sinisiraan. Nandyan na lahat sa harap mo ang pruweba na binigay sa akin ni Mira. Ganito na lang po. Bago tayo umabot sa demandahan, dito pa lang sa barangay, ayusin na natin ang problema. Saglit lang at tatawagin ko yung sekretarya ko at magpapagawa ko ng kasulatan. Regine! Ano po yung cup? Gawan mo ito ng kasulatan para magkayos yung dalawang panit. Sige po. Cup, ito na po yung kasulatan. Salamat, makakalis ka na. Oh, Aling Lisa. Pumirma kayo dito sa kasunduan na hindi na kayo maninira at magpapakalat ng maling balita. Sige po, Kap. Kayo din po, Ginang Laila. Oh, Aling Lisa. Humingi na kayo ng tawad kay Ginang Laila sa lahat ng paninira na ginawa niyo sa kanya. Pasensya na kayo Layla.
Franz. Hayaan nyo, hindi na mauulit yun. Opo, pasensya na po kayo sa abalang ginawa ng nanay ko sa inyo. Ayos lang yon. Sana hindi na mauulit dahil tahimik ang buhay namin mag-asawa. Oo nga po. Sige Kap, mauna na po kami ni Mrs. May lalakarin pa po kasi kami. Sige po, Kap. Salamat po. Sige. Sige po, Kap. Alis na din po kami. Pasensya na po kayo sa abala. Sige po, Kap. Salamat po. Sige. O, Nay, sana naman yung nangyari ngayon may natutunan na kayo. Hindi maganda yung manira ng buhay ng ibang tao, lalo na kung naging mabuti sila sa'yo. Oo, anak. Naiintindihan ko. Pasensya ka na. Huwag po kayong humingi ng pasensya sa akin. Magbago na po kayo. Tara na po sa loob. Gusto ko na po magpahinga at may pasok pa po ako mamaya. Sige, anak.